Tigil tayo dito saglit. Alright guys, so meron tayong bagong pinilitan dito sa motor natin. And ito yung ating bagong gulong. Plano kasi ibalik tong grabber na to sa stock. Dapat kahit gaano kainit ang panahon, ang suot natin, dapat ang ulo natin malamig pa. Uy, CB1000 R. Tapos naka tail tidy, naka JPA taillight na integrated. Uy, kinit kita mo! Tama boss! Hi guys, another day, another vlog, another ADV na naman tayo for today's video. Pero pala akong gusto i-share sa inyo guys na bagong-bago dito sa motor natin. Although na-share ko naman na sa Facebook yan, sa mga solid natin kamix dyan na nanonood sa YouTube, na Facebook natin, na laging sumasabaybay sa atin. Alam nyo siguro yung bago na naman dito sa motor natin na to. So, papakita ko sa inyo later guys. Nalimutan ko yung ano natin, front cam setup natin, nasa Hypermotard kasi. Dapat mag-second cam ako eh. Papakita ko sana sa inyo tong ano natin eh. Napakaganda nating hoodie mula sa Boys of ADV. So umorder tayo galing sa grupo nila. Ganda eh, ganda ng design. Mamaya pakita ko sa inyo. Tigil tayo dito saglit. Alright guys, so meron tayong bagong pinilitan dito sa motor natin. And ito yung ating bagong gulong guys. Kung makikita nyo guys sa likod, halatang halata siya na mas malaki siya dun compared sa stock. Which is yung stock natin is nasa 130/13. Itong tire size natin ngayon guys is nasa 140/13. Sa harapan naman guys is 110/40 ng stock. Naka 120/40 naman yung harapan niya. So technically nag-upgrade or nag-upsize tayo ng mga gulong. And first time pa lang natin to ma-ride. Kitang-kita mo naman na may mga linya-linya pa yan. Ayan no. And as we vlog right now guys, first time pa lang natin siya ma-ride itong gulong natin na to. Well, na-ride natin siya pa uwi nung pinakabit natin siya. Pero ngayon pa lang natin siya maiikot-ikot. And mafe-feel talaga kung gaano siya kaganda. Di muna natin siya binat-banatan nung pagkakabit. Syempre may ano pa yan, may factory grease pa yan or factory ano mo yun, yung madulas. So di pa natin siya binabanking. Ngayon medyo baka pwede na. And ang sarap niya sa feeling guys. Masabi natin guys na masarap sa feeling. Parang ang taas mo bigla. Parang nag-upsize ng mags. Pero since nag-upsize tayo ng gulong, ramdam na rin natin na medyo tumaas tayo ng konti. Pero manageable pa rin naman. Tapos syempre may ano siya eh, sabi nila may magkakaroon daw ng, sabi nung iba magkakaroon daw ng differences pagdating sa handling. Para sa akin parang hindi naman, parang mas gumaan siya, yung ganun yung feeling. Parang mas naging compatible yung gulong sa suspension, ganun yung dating, ganun yung feeling ko right now guys. Pag nalulubak ako parang hindi ko siya masyado ramdam. Ewan ko baka dahil kumapal nga yung gulong, yun ang di ko sure pero yung kasi na feel ko eh compared to sa ano natin, sa dati nating gulong na dual sports, kaya siguro ramdam na natin din yung mga pagkatagtag doon. Pero dito nawala yung pagkatagtag. Mga banking natin na ganito, syempre hindi ko pa siya masyadong winawalang hiya kasi mamaya mawalang hiya tayo bigla eh. Pero etong ganitong banking okay na okay siya, hindi naman na sumasagad din na masyado, di ba? Ang pinalit pala natin gulong guys is galing ulit sa Quick Tires. Yun naman ay yung tinatawag na Phoenix. So like I said, upsize siya, 1 up lang naman from the stock. At saka hindi na siya parang off-road tires yung datingan. Technically naka-road tires na tayo right now. So kung balak natin tanggalin yung tapalodo natin, which is iniisip natin yung tapalodo natin sa likod, kung mag-detail tayo, medyo pupunta na tayo sa pagka-circuit concept na tinatawag nila, which is yung usong-uso ngayon. Ang dami nagtatanggal ng mga tapalodo, mga fairing para maging ano mo yun, street style. Which is ang ganda rin naman talaga. Which is yung mga kasama natin mamaya na si Bruce, which is naka ADV 160 rin na white. Mamaya papakita ko sa inyo, magkakaroon tayo ng side by side comparison, which is na-vlog na rin naman natin to sa Facebook natin. Uy, CB1000 R. Lapat ng gulong eh no. Siyempre di natin nahabulin yan kasi pag hinabol natin yan, sabihin na naman nag-trigger na naman yung mga naka-small bike, di ba? Tamang chill lang tayo dito, tamang kalmado lang tayo dapat dito. No to road rage. Siyempre no to road rage talaga. Pag feeling mo nakatan ka, na sapawan ka or natapakan pagkatao mo, di ko naman sinasabi na i-tolerate mo siya, pero as much as possible na kaya mo siyang iwasan. Kasi right now guys, alam mo yon, ang hirap na magtiwala na walang bit-bit or hindi armado yung magiging kaaway mo or makakasabay mo sa daan. Ni ultimo jeepney driver, di mo alam kung may baril yan o wala. Di lang sa mga private owners, diba?
As much as possible, iwas tayo sa gulo guys. As much as possible. May nag-aantay sa ating pauwi guys. Nag-aantay sa ating mga anak, asawa, girlfriend, lahat, pamilya. So wag natin sayangin mga oras na makakasama natin sila. At wag natin isa-sacrifice ang kalayaan natin dahil sa ego natin, dahil sa pagkakamaling magagawa natin. Yun lang ang piece of advice ko guys. As long as kaya natin pigilan sarili natin, gawin natin guys. Kasi wala, it's never worth it. Alright. By the way guys, ang ginagamit natin langis ngayon ay yung Gulf Oil na Power Trax 5W40. And I must say, sobrang smooth niyang dalhin guys. Sobrang smooth niyang i-ride. Tuwa ako kasi nirecommend lang to ni Brother Rody sa atin. And natuwa ako sa performance niya. Sobrang okay siya. Tapos nakita nyo ba ganyan? Ewan ko nakikita nyo yung dash natin. Pero sa RPM natin na 1,000, sa clutch spring natin na 1,200, meron tayong average consumption na 334.5. So that's our average consumption dito sa ADV dun sa tono ng ating panggilid right now. Nagpalit ako ng busina guys, pero parang dispalinghado pa rin. Parang hindi siya yung gusto kong tunog na busina. So ngayon pupunta tayo sa IJCC pala guys. Meron akong papaayos lang na saglit dito sa may bandang DRL natin. Kasi pinagawa natin, pagka naka-on yung DRL, mamamatay yung pinaka-headlight. So ngayon pag naka-on yung DRL kasi sumasabay minsan yung yung headlight. So there's something wrong lang with the relay. So yun yung papaayos natin sa kanya. Medyo nauusil lang ako guys. Sana naman kaso sana yun, pero nauusil ako kaya babalik tayo doon. Pasok naman siya sa warranty. And baka magpakabit na rin tayo ng bagong busina guys sa kanila, magpapariwal. Magaling kasi sa electrical yung mga yun. Try natin doon magpakabit. Bilis lang kasi sila mag-install ng mga pagdating sa electrical. Kasi nga mga electrical engineer yung mga natao doon. Kaya doon natin try magpakabit ng busina. Tsaka parang trip ko magparapid. Sakto, magkakaroon kami ng ride sa Bicol this coming mahal na araw. So kailangan maayos natin yung motor natin, yung mga ilaw natin, yung mga busina natin. So sakto, may bagong gulong tayo, mabe-break in natin, di ba? So let's go! Punta tayo ng IJCC. Sa panahon ngayon guys, medyo trending yung ADV na puti no? Nababanzag ang mga may initin ng ulo, mga naka-ADV na puti. Hindi rin naman natin maisisi kasi nagkakataon kasi na ang mga nasasangkot tas mga nabivideohan ng mga may init ng ulo, mga nakipag-road rage na ADV, mga nakaputi no? Pero hindi po lahat guys ha. Meron pa rin mababait tulad natin. Never naman tayong nakipag-away sa kalsada na gamit ang ating motor. Pero di nyo sure, malay nyo di ko nang ina-upload. Char. Kaya panawagan ko sana sa lahat ng mga naka-Miko concept, mga naka-ADV na white tapos naka-silver na mags. Walang masasangkot na nakikipag-away na ADV na gano'n na. Lamigan nyo ang mga ulo nyo. Ano tayo, spread lang tayo ng good vibes sa mga naka-Miko concept dyan. Okay? Dapat kahit gaano kainit ang panahon, ang suot natin, dapat ang ulo natin malamig pa rin. Kasi walang mapapala kung papairalin natin ang pride natin. Kasi pag nandilim na yung mga paningin natin, wala na. Yung mga plano mo guys is wala na lang siya bigla. Parang ang na-deads. Dalawa lang yan eh. Either ikaw yung makapatay or ikaw yung napatay. At dalawa lang din ang consequence nun. Mawawala ang freedom mo, mawawala ka na sa mundo forever. In just one snap, wala na kagad yung mga plano mo sa buhay. Di mo na siya magagawa. Sa mga nagtatanong guys kung saan banda yung IJCC, dito yan po sa may bandang Taguig. So dito ka dadaan kung alam mo tong lugar na to, kung saan ako dumadaan ngayon. Dito siya banda. Tapos diretso-diretsahin mo lang to hanggang sa makarating ka sa IJCC. And nasa search naman sila sa Waze tsaka sa Google Maps. Madali lang sila puntahan guys. Kung taga-Bikutan ka, mas madali kasi pwede kang dumaan sa C6. So kung galing ka naman ng Manila or galing ka ng BGC banda or Mandaluyong, dito ang pinakamabilis na daan. Saan ako dumadaan ngayon. Suggest ko lang kung pupunta kayo dito, kasi di sila nag-a-accept ng appointments, first come first serve doon, agahan nyo na lang. Kasi medyo maliit yung place nila, and I think dalawa lang yung electrician nila doon. So ayan talaga kung madami kayong pupunta. So pagdating nyo dito, dalagdabasan nyo lang tong tulay na yan. Kasi yung C5 guys lalagpasan nyo lang yan para makarating. Hanggang dire-diretso lang yan, dire-diretso lang. Medyo traffic lang siya guys, pero pagdating nyo naman sa may bandang, basta dire-diretso lang. Pagdating nyo dito guys, makikita nyo tong entrance to Acacia Estates. Tapos nandito na yung IJCC. Ayan Ito yung ADB na puti Ano tinetext mo? Nag-update yan na nandito na ako bro. Magugulat yan pag nandito na ako. Di ba? Sabi sa'yo. What's up bro? Ha?
ko lang. Oo nga, kita ko nga eh. So dito tayo sa IJCC guys. Yun, tsambahan pala. Pagpunta kayo dito, syempre pag may tao, pila kayo. Kung wala, edi mas maganda, di ba? Dala mo yung grab bar. Si Bruce kasi wala nang grab bar dito. Kasi kung makita mo yung setup niya, mamaya mamontage natin yung dalawang motor. So ano kasi, tinanggal niya yung grab bar niya para daw malinis. So ito, arborin na lang natin. Kasi plano kong ibalik sa stock. Thank you bro. Balano ko kasi ibalik tong grab bar na to sa stock. Kasi parang naisip ko, na-realize ko, mayroon na pala akong carbon dito. Ito parang okay na hindi siya carbon. Pero to, kung gusto ni Bruce, bibigay ko na rin sa kanya to. At least gawang ko yung carbon niya, no? Di ba? Minsan sumasabay na yung headlight niya. Ayun no, sumasabay siya. Kailan lang po yung ginawa? Maano pa lang to, February. Pasok daw natin sa loob. So yun guys, paggawa lang natin siguro siya saglit. Tapos balikan na lang natin. IJCC, sa may bandang Taguig to. Ito yung shop na yan, no? Dito natin pinakabit yung DRL namin. Katulad dito ng pre-meet. Ayan, ito. Ayan, DRL na yan, dito natin pinakabit yan sa IJCC. So ito yung mga services nila dito, yung mga pwedeng ikabit sa inyo, busina, ilaw, lahat. Ang kagandahan kasi dito guys, sobrang galing nila magkabit, mag-electrical. So dito talaga, ito lang yung shop na to, dinadayo to para lang sa electrical services nila. Shoutout kay Bruce, oh. Bruce, oh. So ito yung ADV white niya guys. Mamaya mamontage natin yung dalawang motor. Ito meron silang mga set ng Ensenlo. Meron din sila yan. So ito guys yung sinasabi ko sa inyong hoodie ng Boys of ADV. Ayan, oh. Shoutout kay Chillride tsaka kay Josh for designing. Tapos dito sa hoodie nagkasikaso. Ganda ng design guys, ano, may Miko. Tapos personalized pa yan, di ba? So ito yung design niya guys dito. Yung top guys yun. Oh. Ito yung likod ng hoodie. Not your ordinary. Ang alam ko kahit non-member ka and gusto mo ng ganitong hoodie, message nyo lang si Pulang EDV or si Matthew or Josh. Lagyan na lang natin dyan sa description yung link ng TikTok page niya. Boss, thank you. Alright, ano kayo bro? Shoutout kay brother, naka ADV red. So guys, iba na tayo. Nagawa naman ng ating motor ng IJCC. Alright, recording ba tayo? Recording ba tayo? Okay. Just like that, tapos na ang ating paggawa dito sa EDV. Nagastos din tayo ng 2.5 kasi nagpakabit tayo ng bagong musina ulit. Tapos pina-rapid fire natin. So kasama natin si Bruce guys, naka ADV 160 na white din. Ayan, nasa harapan natin. Not your ordinary ADV. Ayan. Malinis po na ng ADV pagka walang grab bar guys, tingnan mo. Tapos yan yung literal na ayan yung sinasabing circuit concept na Miko concept na hindi ko alam. Bruce concept na yan para sa akin kasi ibang iba na to eh. Naka tail tidy, naka integrated tail light. Tapos gulong na to 140 din. Ayun, parehas kami sa likod. Although 13 yung mags natin kasi nga stock mags pa rin tayo. Sa kanya nagpalit na siya ng RCB mags eh. So naka 140-14 tapos 120-14 naman sa harap yan. So ang pinakabit pala natin guys sa IJCC, actually dapat yung ilaw lang talaga, yung DRL lang. Nagpalit lang ng relay kaya di na to sasabay sa headlight. Since sawang-sawa na tayo sa mga snail horn, nagpalit na rin tayo ng busina pala guys. So ito ng busina natin ngayon. Hella lang na this type pero dual. Nagpakabit na rin tayo ng rapid. Diba parang may pangbabaran tayo ng busina. Uy, kinit-kit ako! Ka ba boss? Ikaw yung kumit-kit sa akin boy. Kausap ko si Bruce pala gamit ang Freedcon FX. Naka FX pala ayun Rio na ito, ADB1 ito. Boss, mainit na ulo mo boss. Tangin na nagtanong. Talaga? Kaya ayoko nagpa-pipe putik, pinupukpok sa harapan mo Masakit sa dibdib yun yung pinag-ipunan mo yung pipe tapos pukpukin talaga sa harapan mo Huwag mo na pakita sa akin, Chip. Ganun, huwag mo na pakita sa akin. Pinapakita mo pa sa akin. Kupal ka ba, Chip? Ganda ng signal light ng integrated light JPA. Bait naman ng ADB na yun. Linis Dami rin tao dito. Dami rin EYA. Pero kalmahan mo lang, tandaan mo naka-remap ka. All stock po ako. Habulsan. Kalma ka lang
Ganda nga dito. Pwede tumambay doon? Angas, ganda dito. Hi guys, so dito tayo ngayon sa Arca South, kasama natin si Bruce. May konti similarities yung motor namin. Tignan natin yung build ni Bruce. Umpisahan natin sa harap. Itong windshield niya na nabili ata yun sa Shopee. Medyo kagaya sa atin pero iba yung design. Pagdating naman dito sa headlight guys, parehas na parehas kami. Meron kaming DRL from Primit. Ayan o. So yan, nakuha namin to sa Primit and sa IJCC, yung pinunta natin kanina. So yung fender niya naka body color naman. Yung sa atin naka carbon from King Carbon. Ito body color. Ang stock nito naka black to guys. Naka Pirelli Angel Scooter na tires, front tires, naka 120/14. Ang mags niya guys naka SP800 RCB na 14. Harap likod to. Tapos yung side mirror niya guys naka legit moto from TikTok siya. Naka RCB na brake levers. RN signal light pero ginawa niya, kinonvert niya dito para hindi na puputol. Kasi ito guys, napuputol to guys. Yan. Pag natamaan mo lang yan, baka maputol yan. So ginawa niya, yung bar end dito niya nilagay, which is nagbumagay naman, naging mas malinis lalo, di ba? Dito naman sa likod guys, naka-pipe siya na JVT version 3, naka RCB na Flow Pro, fully adjustable. So ito rin naka Angel Scooter na Pirelli 140/14. Tapos naka tail tidy, naka JPA taillight na integrated, kaya sumasabay ito sa, so ito na yung may signal light. Kung nakita niyo naman kanina, pag dumiliko siya, kasama na yung signal light dito. And naka tail tidy na siya, which is na fold. And ito naman pag naka-unfold. Dito sa gilid niya guys, naka smoke cover na air filter, tapos naka Exil Racing na CVT cover, which is kitang-kita nyo naman pag naka CVT set kayo. Tulad dito, nakatarags ito, kitang-kita yung kanyang CVT. So iniisip ko guys kung magpapalit tayo ng integrated kasi yung pogi guys, di ba? What you think about sa mga builds? Dito sa Rosie Bean. Ganda ng place guys ha. Diba? Dito na natin tatapusin yung araw natin. Mission accomplished naman tayo, napakabit natin. Napaayos natin yung mga gusto natin ipaayos sa motor. Sana may mga napulot kayo sa mga builds namin. So dito natin na-end yung video natin guys. Maraming salamat sa pagsama. Kung natapos mo tong video na to, maraming salamat. Kita sa susunod na video. Peace out.